So may lumabas po ngayong update mga sangkay na talo na daw po ang Iran at wala na daw pong ibubuga ngayon dahil nga po sa tinding lakas na pinapakita ngayon ng Amerika at Israel. So ano nga ba ang nangyari? Well, pag-usapan po natin. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating vlog today. At ito pag-usapan po natin ang matinding distraction na nagaganap ngayon sa Iran. Kasi, hindi ko alam kung nakita nyo namang saan kayong update patungkol po sa mga kagamitang pandigma. Ang dami pong mga matataas na kagamitan na pandigma ng Amerika at Israel. Plus, may mga agent pa po silang pinapadala na sobrang gagaling. Both CIA and Mossad. Pag-usapan po natin yan mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys. Eto na nga mga sangkay. Alam nyo, di ko alam kung paano anong klaseng training ang ginawa ng Israel na mga Hudyo sa mga Mossad. Ito po ay mga agent nila mga sangkay. Pero sobrang gagaling talaga. Itong mga taong ito ay hindi po basta-basta. Kita nyo mga sangkay. Ito yung balita. Ang Israel daw po ay umatake sa council members ng Iran habang sila daw po ay nagbibilang ng balota sa kanilang pinili na supreme leader. Ganon po ang nangyari mga sangkay. Grabe ang tindi nitong itong mga Mossad. Kasi pinapadala po sila mga sangkay sa mga kasuluk-sulukan ng kanilang kalaban para magmanman o kahit na sila ay skilled, magagaling, kulang na lang sabihin ng mga ninja. Ganun po kagagaling. Biruin nyo, mag-i-elect na po sana sila ng bagong mamumuno. Kasi yung una, siyempre, 'di ba, yung supreme leader na patumba nga po ng Israel at Amerika. May pangalawa pa nga po, mga sangkay. Yun yung anak ng supreme leader nila. Pero, ang nangyari, napatumba din. Ngayon, eto na mga sangkay, mag-i-elect na sana sila. Nasira mga sangkay yung ginagawa nila kasi nga biglang inatake. Well, di ko alam kung ano po nangyari. Buhay pa ba yung mga taong to na habang nagbi-meeting mga sangkay? Kasi, ang gusto talaga gawin ng Amerika is totally wipe out lahat ng mga masasamang namumuno sa Iran. Kasi siguro naman alam niyo na ang nangyari kung paano po ang ginawa na nakakaluha, nakakaawang nangyari sa mga Iranian, mga sangkay na ginawa po ng kanilang supreme leader ng kanilang gobyerno mismo. Pinapahirapan po sila at umabot na nga po ng 36,000 ang mga pinatumba ng kanilang gobyerno. That is why itong Amerika to the rescue na at Israel. At ngayon, well, binalaan naman po sila ng Amerika na itigil na, kaso nga lang hindi po sila tumigil So ngayon, mga sangkay, ito yung balita. Yan ito po ay nagmi-meeting sila nagbibilang pala ng balota. Mag-i-elect na sana sila ng bagong supreme leader ng Iran. Pero, ayun na nga po ang nangyari. Ngayon, ito, sabi po dito ito yung pasabog ni US President Donald Trump. Ayon daw po kay Donald Trump, nakikiusap na daw po itong gobyerno ng Iran. Sabi dito, the Air Defense, Air Force, Navy, and leadership is gone. Wala na po silang pandigma. Ang meron na lang po ang Iran ngayon, yabang. Wala na mga sangkay, bagsak na. That is why ang mga tao ngayon doon, mga sangkay, maliban na lamang po sa mga loyalista ng supreme leader. Pero majority sa mga tao, mga Iranian,
nasa loob at nasa labas ng kanilang bansa, masaya sila sa nangyayari. Kasi ito yung chance, ito yung pag-asa po talaga nila na gusto nila. Pagbalik nila sa Iran, mamumuhay na sila ng mas maayos. Open na yung kanilang bansa sa economic growth, pagpapapasok sa mga dayuhang negosyante, yung pagsamba, yung pagpapatayo ng mga churches, hindi na po sila maaantala, hindi na po sila pahihirapan. So ito yung pag-asa nila kay Donald Trump. Ngayon, mga sangkay, hindi nakinig ang Iran nung binalaan sila ni Donald Trump So ayan, ang nangyari. Wala na ang kanilang air defense, air force, navy, at ang leadership nila wala na rin. They want to talk. I said, too late. Yan po mga sangkay. Too late, sabi ni Trump. Huli na. Gusto na nila makipag-usap, pero huli na. Paano pa makikipag-usap? Late na. 'Di ba? So, ang gagawin na ngayon ni Donald Trump, totally ma-wipe out lahat ng mga leader na ito na nagpapahirap sa mga Iranian. Then, ang papalit, mayroon pong opposition leader. Itong taong to mga sangkay, siya po talaga yung Iranian na namumuno sa revolusyon na ito bago po pumasok ang eksena nila Donald Trump. So marami na pong gising ngayon ng mga Iranian. Kaya nga po nagse-celebrate sila Ayan, gusto na nila makipag-usap pero wala na. Huli na po ang lahat. Ang sabi ni Donald Trump? Sabi dito, US President Donald Trump says, US will finish. Talagang tatapusin ni Donald Trump itong militar ng Iran. Bago ang lahat. At nangako siya mga sangkay na magpapatuloy ang mga operasyon in full force. Ganun po katindi. Sabi niya, we'll see what happens in Iran. But first, we have to finish off the military. So, talagang matinding operasyon ang ginagawa ngayon ng Iran, ng US government, mga sangkay, para po pabagsakin itong masamang gobyerno doon sa Iran. At ito pa mga sangkay, ito yung sobrang heartbreaking sa kanila, itong gobyerno ng Iran. Kasi meron po silang pangdepensa, sana, na binili po nila sa China. Pero ang nangyari mga sangkay, palpak daw po. Ayan Chinese air defense systems reportedly failed to protect Iran properly. Gumagana naman mga sangkay. Pero palpak, raising serious questions about China's military products. Alam niyo, pagdating kasi sa military products, Amerika yan US talaga yan ang pinakamagaganda at Russia. Hindi ko lang alam sa China kung ganun kalulupit. Pero ayun na nga, palpak daw po yung kanilang air defense system. So, yan po ang mangyayari ngayon mga sangkay. Bilang ang pagkakaalam ko, sabi, 2 weeks na lang daw po ito. After 2 weeks, then, tapos na po ang digmaan. Ang maasa ako, mga sangkay, na makita po natin na ang Iran ay magiging open na sa relihiyon ng Kristyanismo. Kasi 60% po dyan, 60% sa Iranians, mga Kristiyano na. Sila po ay converted into Christians. At grabe po yung revival dyan, mga sangkay. Grabe po ang pagkilos ng Panginoon sa bansang Iran. Biruin nyo, sinusupil po sila ng kanilang gobyerno, pero yung ginagawa ng Iranians, nag-build up sila ng mga sekreto, mga lugar panambahan, nasa ilalim ng lupa, nasa ang sulok, mga sangkay ng Iran. Just to thank God, worship God. Ganun po ang kanilang ginagawa. So how much more kung ang Iran ay magiging open na bansa for Christianity? 'Di ba? Mas lalong kikilos ang ating Panginoon, mas marami po ang maliligtas na mga tao doon. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.